Hi guys! Ako nga pala si Agad Trader. Kasi nagte-trade ako agad nang walang drawing ng technical analysis. Habang pinapanood ninyo ang mga videos ko, matututunan ninyo ang real-time response ko sa paggalaw ng market. Nandiyan ang losses at syempre ang winning trades. At para malaman ninyo ang risk management strategy ko, pakipanood na lang yung day 1 video ko. This is day 12. Let's go! So ngayon guys ay July 6, 2024, Saturday, 11:30 ng gabi, no? Meron ako running trade at as of this week, bilangin natin kung ilan yung trades na natin. Meron akong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Meron akong 30 trades. At out of those 30 trades, sila ng winning trades natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18. Meron tayong 18 winning trades na guys, okay? So, kung titignan natin, 18 divided by 30 times 100. Still, ang win rate natin ay 60%, no? At 18% na yung profit natin as of ngayon, Saturday. Itong last position ko, medyo maluwag lang kasi nagkaroon ako ng 1, 2, 3, 4 na loss. So, niluwagan ko lang to guys, no? Okay. So, simulan na natin yung backtesting natin. 1 to 23 pairs. Meron tayong 19th pair. So, starting with BTC. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Yon, WIF. Okay. O, WIF. Ilang swipes ang gagawin natin? 15 to 30 swipes. 27 swipes. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Okay, hanapin lang natin yung Monday. Ito, Monday na pala to. Sakto, hindi naman natin nakikita yung price eh. Okay, yan. Hanapin na natin yung price. Sa taas siya. So, nagkaroon siya guys ng downtrend, no? After nun, bumalik. Tingnan pa natin yung mas malayong view. Parang ano to, no? Support zone. Kaya na-reject dito. Tapos nire-respect niya. Hindi niya binibreak to. Tapos after, biglang nagkaroon ng pataas na candle na mas mataas kaysa dito. Na pwede kong isipin na magkakaroon muna ng siguro reversal. Kaya dito guys, ang ipi-place kong trade ay ang position natin ay long. Sa ilalim na swing na to. Then 1.21. Okay, play natin. Ko-consolidate yung market. Nag-create ng series of higher highs. Pero ito, nag-consolidate ulit.
Masyado bang maluwag? Okay, so tinamaan yung stop loss natin. Nag-start tayo ng trade ng oras to. Sunday no, ng gabi. Tapos parang pagising mo na umagahan, running siya. Tapos na-hit yung stop loss, 6:45 na ng gabi. Tapos, dahil nakita mo, nagko-consolidate yung market, tinamaan tong support zone, no? Kaya, naisip mo mag-long. Tapos, yung stop loss sa ilalim lang nung swing nito. Tapos, 1.21. Naisip mo kasi consolidating market to. Kaya, ang pinakinggan mong bias, yung ano to, sa support to, no? Tsaka wala pa ako masyado makitang dahilan para gusto ko pa na mas mahabang candle para maisipin kong magda-downtrend to. Wala pa kaya naglong ako. Ayun. So, ang mahabang candle na nagpakita ay yung green candle. So, nag-trade tayo ng alas 8 ng gabi. Natapos yung trade ng Tuesday ng madaling araw. So, siguro tulog tayo niyan. Nagising ka ng alas 4 ng madaling araw, halimbawa. Tapos nag-trade ka. Sinundan mo lang. So, yung stop loss sa ilalim lang nito banda. Halos dikit, no? 1.21. Gusto ko luwagan konti. Ayan, mga ganyan. So, 1.21. Okay, play mo na. Okay, so bumalik yung market. Okay, parang ito yung resistance, no? Haba kasi oh. Parang gusto niyang ituloy sa pagbaba, no? So, bababa na kaya? Hindi pa ako fully convinced na babagsak talaga yung market. Kaya maglulong pa rin ako. Okay, so tinamaan yung stop loss natin. Nag-consolidate dito. Maglulong pa rin ako kasi hindi pa rin talaga ako makonvince na magda-downtrend na siya. Okay, so yun, nag-break na siya, no? Pwedeng ano lang to, binrake niya, tapos retest to, tapos babagsak na talaga siya, or pwedeng manipulation na naman to, na na-break niya tong support zone, bumalik. Tapos isipin mo, mag-short yung marami, pero ibabalik niya lang ulit yun sa taas, no? Ano sa tingin nyo, guys? This time parang gusto kong yung traditional way. Gusto ko lang nasundan yung downtrend. So, nag-consolidate yung market. So, ganun na nga nangyari. Manipulation nga lang talaga siya, guys, na para isipin mong bababa, pero hindi naman talaga bumaba, kundi binalik niya ulit sa taas, no? Oo, ganun nga yung nangyari sa kanya. Pero, maglulong na ba tayo? Well, hindi ko rin makita yung dahilan para maglong, no? Mas gusto ko pa rin mag-short, no? Okay, so nagkaroon tayo ng ilang loss. 1, 2, 3, 4 loss. Then yung 5th trade natin ay win. So bawi na lahat ng natalo natin. So nasa downtrend tayo, guys. Tinamaan niya itong zone na to na dati ay support, na baka ngayon resistance na siya. So nasa taas lang konti, no? Then 1.21. Susundan lang natin yung trend, which is downtrend, no? So Wednesday na. Okay, so tinamaan yung target profit natin. Then nag-retest yung market. Still, iniisip pa rin natin na ito ay downtrend. Sa taas lang na swing yung stop loss. 1.21. Ganyan lang, guys. Susundan lang natin yung trend ng market hanggang sa makakita tayo ng parang reversal. Ito na ba yun, yung reversal? Hindi pa, kasi magkakaano lang naman yan. Pwedeng binalikan niya lang tong price na to, no? So sa taas lang konti, then 1.21. Play na natin. Ano lang yung Wednesday na. So nangyari nga, binalikan niya lang tong price na to, itong
Itong dating support na ngayon ay resistance na. Tapos nag-consolidate na yung market. Dito sa situation na to, yung market ay nag-create ng higher low dito. Pero tapos dito parang higher high, no? So, iisipin na ba natin na uptrend ito? In short term, pwede. Pwede itong maging uptrend na short term. Pero gusto ko yung target profit ko mga hanggang dito lang. Sa hanapin ko lang yung 1.21 yan. Ganyan. Medyo risky to guys. Pero ganun yung na-visualize ko na ang nasa isip ko, aakit lang konti yan. Tapos biglang babagsak na muna. Pwede pang pumitik yan paakyat. Yun. Tapos may isa pa sigurong pitik. Or baka yan yung last. Pagka nag-create na to ng mahabang ganon, pwedeng magpatuloy na yung downtrend. Pero as of this moment, yung market is parang pa siya, on the short term bullish, no? 1.21. Let's play. Nag-consolidate, ayun. So this time, nag-create pa siya ng series of higher highs. Wala pa akong makitang sign of reversal. Yun lang inaabangan ko Kung magkaroon na ng reversal, edi mag-short na tayo guys. Pero kung wala pa, ito medyo dikit yung stop loss natin, no? Para hindi masyadong malayo yung target profit. Ayun, so tinamaan. Siguro may mga nag-short. Akala nila babagsak na yung market. Akala nila binalikan lang tong yung balance na to. Pero hindi, nag-reverse yung market. Umakyat talaga. So parang naging uptrend na talaga siya. Ngayon, tinamaan niya na tong previous resistance. Nangangahulugan ba na mag-reverse na? O hanggat wala pa ako nakikita matibay na sign, maglolong lang ako. Ayun, nagbumagsak na yung mga candles. Yan na ba yun? Pwedeng retest lang yan dito sa area na to. Kaya maglolong pa rin tayo guys. Pag talagang meron ng candle mahaba, edi sige, pagbigyan na natin. Mag-short na ako. Yun, mahahaba na yung mga candle, no? So, pwede na kayo mag-short. Sige, mag-FOMO tayo. Mag-short tayo, guys. Let's play it. Okay, so tinamaan yung target profit natin. Then, siguro papatuloy na yung downtrend, no? Kaya, yan lang. Yung stop loss, di ko alam. Basta kung sa ko lang nilagay yan. Medyo maluwag lang, no? Kasi mahahaba yung mga candles natin. Tinamaan yung stop loss. Ibig sabihin ba mag-uptrend? Hindi. Retest lang yan. Kahit may dalawang mahabang candle dyan. Baka binalikan niya lang tong price area na to. Kasi eto, merong talbog dyan. May talbog dito. May talbog. Usually mga talbogan binabalikan lang. Then, sa taas lang nung recent swing yung stop loss. 1.21. Let's play. Consolidate siya. Umagsak doon. Medyo malayo lang. Ayun, tinamaan na. Okay. So, Friday na to. Ito sunod-sunod yung green candles. Maglolong na ba tayo? Hindi, wala pa tayong nakikitang clear sign of reversal. Hindi naman candles lang. Minsan, pinapakinggan ko yung candles na yan pag trip ko. Depende sa mood ko. Pero batay sa mood ko ngayon, hindi ako basta-basta naniniwala agad. Kaya mag-short pa rin ako dito guys. Okay. So, ayun na nga. Okay, so wala pa tayo nakikitang lower low. Baka umakyat, no? Pero mag-short pa rin ako guys. Medyo alanganin lang yung position na yan. Pero gusto ko pa rin mag-short. FOMO entry. Para sa pagsunod ng downtrend. Okay, medyo malayo lang yung target profit. Kaya hindi pa siya naabot. Okay, nag-reverse yung market. Habang nagko-consolidate paakyat. Pwedeng balikan niya to or lampasan niya yan.
Gusto ko lang muna mag-long guys, no? Trip ko lang mag-long. Bakit? Yung mga hanggang dito lang. Mga dikit talaga. Parang tatamaan agad yung stop loss niya na. Oo nga, no? Parang tatamaan agad yung stop loss. Masyadong dikit Anyway, medyo hindi ako sure sa trade na to. Consolidate yung market. Okay, so nagpatuloy na ngayon downtrend again. Mag FOMO entry na tayo ulit dito lang sa taas nung yung stop loss 1.21. Tignan natin. Okay, tinamaan ulit. Saturday na. Then nagkaroon matapos ng mahabang candle, binalik niya, nagkaroon ng mahabang wick para ni-reject sa price na yon. Pero gusto kong isipin na retest pa rin to. Stop loss sa taas lang nito. Then 1.21 yung risk to reward ratio natin palagi. Then let's play. Konti pa para tamaan yung target profit. Munti ka na tamaan, hindi siya tinamaan. So magkakaroon ba ng reversal? Mahaba tong candle na to. Pwede, no? Pwedeng magkaroon ng reversal. So yung stop loss sa ilalim lang nito. Then 1.21. Pwede mag-downtrend pa rin, no? Pero maglulong muna ako kasi may mahabang green dito na parang nag-indicate na kahit short term, mag-uptrend muna yan. Okay. Tapos na ba yung uptrend niya? Pwedeng hanggang dito, no? Babalikan lang yung price na yan. Kaya lang, medyo late na to. FOMO entry to, guys. Risky trade to gagawin ko. Pero gusto ko kasing mag-trade pa rin. Okay, so risky nga. Tinamaan yung stop loss natin. Nag-consolidate after tamaan yung price na to. Pwedeng bumubuelo lang na gusto niya pang umakyat. Or pwedeng mag-reverse na yung market pababa. So either way, basta maglulong pa rin ako. Kasi hindi pa ako makakita masyado ng signs of bearish. Okay. Ang araw na ngayon? Saturday ng gabi. Kaya natulog ka na, no? Iniwan mo yung trade na umaandar. Tulog ka. Ayun. Tapos paggising mo, tinamaan yung stop loss mo. So nag-consolidate yung market pababa, does it mean na magda-downtrend na ba? Lumalakas yung downward momentum, pero pwedeng talbugan niya lang din itong area na to. Kaya maglulong pa rin ako, guys. Hindi pa ako fully convinced na magbabagsak yung market unless may mahabang candle. Ayun. So ang lalim ng retest, no? Retest lang kasi bigla may mahabang green candle na pumitik dito So tignan natin. Hanap na lang tayo ng winning trade, tapos tapusin na natin tong trading session na to. Sana tamaan na agad yung green. Hapon, ayun, tinamaan na. Nice trade session. Okay, so natapos 16:30. That's 4:30 ng hapon. Tapos pwede ka na mag-chill. So guys, bilangin na natin kung ilan naging trade natin as of this trading session this week. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. So meron tayong 28 trades ngayon. At sa 28 trades, sila na winning trades natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, meron tayong 13 winning trades
So, 13 divided by 28. Ang win rate natin ngayon guys is 46 lang. 46%. Pero still kahit less than half yung win rate natin. Pero may 13% pa rin tayo. So, profitable pa rin tayo guys. 13% weekly sa loob ng 1 month. Yung 100,000 mo, puproduce ng 76%. Basta consistent na 13%, no? So guys, siguro sa dami ng mga araw na nakukuha nyo na yung risk management strategy ko, no? Ngayon, pwede kayong magtanong kahit sa comment section natin, pagka halimbawa na-try nyo na yung strategy na to tapos nabo-blow yung account nyo, parang hindi pa rin nagwo-work, no? Pwede kayong magtanong sa akin, ituturo ko sa inyo yung mas malalim pa, no? May mas malalim pa rito na risk management strategy. Pero as of this moment, ito muna ang i-share ko sa inyo guys para makuha nyo muna at dito kayo maging disciplined, no? Yung ganyang trading style na risk management ko, pag na-practice niyan, yan magiging kahit pa paano mas disciplined trader kayo dyan. Tsaka magkakaroon kayo na marami experience. Basta panoorin nyo lang yung videos ko para ma-gets natin yung market psychology, no? At tsaka pagka gusto nyo mas malalim yung talaga yung account nyo, pataas lang, tuturo ko sa inyo guys yan, no? Sige, salamat sa time nyo. See ya.